Sa kwentong ito matutunghayan natin ang isang duwending hindi lamang kaibigan, kundi tagapangalaga ng pamilya ni Aling Dory. Mula sa mga anino ng puno hanggang sa mga lihim na bumabalot sa lumang bahay, ang mga pangyayari ay nagdala ng takot at misteryo sa kanilang buhay. Pero ano nga ba ang tunay na intensyon ng duwending ito? Alamin kung paano nagbago ang buhay ni Aling Dory at ng kanyang anak na si Nicanor dahil sa mga hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanila. Ang pangalan ko po ay Aling Dory. Baka po may mga nakakaalam sa inyo sa akin. Kung sakaling narinig nyo na ang pangalan ko, ay baka narinig nyo na rin ang kwento ng anak ko tungkol sa duwende na naging kaibigan niya noong bata pa siya. Kung hindi pa, ay hayaan nyong ikwento ko sa inyo. Nag-umpisa ang lahat nung pumanaw ang asawa ko. Palo ako at 9 na taong gulang pa lang ang anak kong si Nicanor. Nung mga panahon na yon, parang gumuho yung mundo ko. Hindi ko alam kung saan kami pupunta o paano kami magsisimula ulit. Wala kaming bahay sa probinsya, kaya nakitira muna kami sa mga magulang ko. Pero dahil ayokong maging pabigat sa kanila, ay naghanap ako ng matitirhan namin ni Nicanor. Sakto naman na may nag-alok sa akin na bilhin yung bahay ng mga lolo at lola ng asawa ko. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yon dahil lumipat na sa Maynila yung mga anak ng lolo at lola ng asawa ko. Nung mamatay yung mga ito, ay naiwan na lang yung bahay. Walang gustong tumira dahil lumana at marupok yung mga kahoy. Pero dahil nga sa wala kaming matutuluyan, ay tinanggap ko na rin yung bahay. Malaki yung bahay at napapalibutan ng mga puno at halaman. Pagpasok mo pa lang, para bang may bumubulong sa'yo yung mga anino sa sulok. Yung mga kahoy, parang may mga itinatagong lihim ng mga ninuno ng asawa ko na parang nagmamasid sa bawat galaw namin. Pagkatapos ng ilang buwan ay napansin ko na may kinakausap na tao, si Nicanor. Sabi niya, may duwende raw na nagkukwento sa kanya mula sa mga anino ng mga puno. Sobrang close daw sila, parang matagal na silang magkaibigan kahit nasa kwento lang. Natawa ako nung una dahil imahinasyon lang ng anak ko yung kausap niya. Pero habang tumatagal ay nakukwento sa akin ni Nicanor yung mga sinasabi ng duwende. May mga bagay na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Sabi niya tinuturuan daw siya ng duwende. Nag-aalala na ako noon. Pero ang sabi ko sa sarili ko ay imahinasyon lang ng anak ko ang lahat. Hanggang sa bigla siyang nagkasakit. Dinala ko siya sa albularyo. Ang sabi ng albularyo ay may duwende raw sa bahay namin na nagalit sa pagdating namin. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa duwende. Nag-alay ako ng pagkain sa mga puno. Nagdasal ako at humingi ng tawad sa kung ano man ang nagawa naming kasalanan. Pero habang tumatagal ay lalo pang lumalala ang kalagayan ni Nicanor. May mga pagkakataon pa na nawawala yung mga alay na pagkain ko. Pero hindi pa rin gumagaling ang anak ko. Nung puntahan ko ulit yung albularyo ay sinabi niya na may nakikita raw siya na kakaibang nilalang na laging nakadikit kay Nicanor. Imposible raw na hindi gumaling ang anak ko kung duwende lang ang nakagalit namin. Doon ko na sinabi sa kanya na may duwende na nakikipaglaro kay Nicanor. Pero hindi ko alam kung saan siya nagtatago. Nung malaman yun ng albularyo ay tinawag niya yung anak niya na isang espiritista. Pinuntahan nila yung bahay namin at doon ay nakipag-ugnayan sila sa duwende. Ang sabi ng duwende ay matagal na raw niyang kaibigan si Nicanor. Hindi raw totoo na may nagalit na duwende sa bahay namin dahil siya lang ang nag-iisang duwende na nakatira roon. Doon na namin nalaman na may ibang nilalang na nakagalit namin pero hindi namin alam kung ano. Ang ginawa ng espiritista gamit yung mga dasal at ritual ay tinaboy nila yung nilalang na yon. Sila yung naging tulay para makausap yung mga hindi nakikita para maayos ang gulo. Pagkatapos noon ay gumaling na si Nicanor. Akala ko ay tapos na ang problema namin. Pero habang tumatagal ay may mga nangyayari sa bahay na hindi ko maipaliwanag. Nawawala yung mga gamit namin.
May mga kaluskos na naririnig ako sa gabi. May mga marka ng kamay sa dingding na hindi ko alam kung sino ang may gawa. Ilang beses kong kinausap yung duwende na kaibigan ni Nicanor, pero hindi ito nagpaparamdam sa akin. Sa halip ay kay Nicanor pa rin ito nakikipag-usap. Sabi ni Nicanor ay may mga itinuturo raw sa kanya ang duwende. Mga bagay na hindi ko naiintindihan. Isang araw ay dumating yung kapatid ng asawa ko. Siya na lang ang natitirang kamag-anak ng asawa ko. Dahil nga sa nag-iisang anak lang yung tatay ng asawa ko. May mga pinsan din siya pero malalayong kamag-anak na. Yung kapatid ng asawa ko ay isang negosyante, sobrang sakim sa pera. Kaya nga kahit nung namatay yung asawa ko ay hindi man lang nagpakita. Dahil ayaw gumastos ng pamasahe pauwi sa probinsya. Nung makita niya yung bahay ay agad niyang sinabi na ibebenta niya raw yon. Dahil nga sa balo na ako ay wala akong karapatan sa bahay. Nag-away kami. Sinabi ko sa kanya na kahit ibenta niya yung bahay ay wala siyang makukuhang pera. Dahil sa luma na ito at marupok. Pero hindi siya nakinig. Ang ginawa niya ay sinipa niya ako palabas ng bahay. Tinulak niya rin si Nicanor. Pero bago pa man kami makalabas ay biglang umihip ng malakas na hangin. Napasigaw yung kapatid ng asawa ko parang wala siyang magawa. Paglingon ko ay nakita ko na tinatangay siya ng hangin. Parang may mga kamay na hindi nakikita na humihila sa kanya. Bumangga siya sa dingding tapos ay bumagsak sa sahig. Pero bago pa man siya makatayo ay tinangay na naman siya ng hangin. Bumangga siya sa kisame, bumagsak sa sahig, tapos ay tinangay na naman siya palabas ng bahay. Nakita ko na sumabit yung mga kamay niya sa mga pako na nakausli sa dingding, pero tinangay pa rin siya palabas, naiwan yung mga kamay niya. Tapos ay narinig ko na bumagsak siya sa mga sanga ng mga puno sa labas. Si Nicanor naman ay tumakbo sa akin at sinabi na galit daw yung duwende. Dahil sa ginawa ng kapatid ng asawa ko. Nung gabing yon ay umalis kami sa bahay na yon. Natakot ako sa duwende na kaibigan ni Nicanor. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para protektahan ang anak ko. Nung makaluwas kami sa Maynila ay nakitira muna kami sa mga kapatid ko. Doon na rin nag-aral si Nicanor. Nung tumagal ay nakalimutan na rin namin yung nangyari sa bahay ng mga lolo at lola niya. Pero may isang alaala na naiwan sa amin. Yung mga tinuro ng duwende kay Nicanor. Nung una ay hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi ni Nicanor. Pero nung ipaliwanag niya sa akin ay doon ko lang naintindihan. May nakilala siyang manunulat na interesado sa mga kwento ng duwende. Ang sabi ng manunulat ay may mga sinaunang tagapangalaga raw na tinatawag na duwende. Hindi lang sila yung mga maliliit na tao na nakikita natin. May mga duwende raw na tagapangalaga ng ating mga ninuno. Pero sa paglipas ng panahon ay nakalimutan na natin sila. Dahil sa mga modernong bagay na pinagkakaabalahan natin, ang sabi ni Nicanor ay ganun daw yung duwende na naging kaibigan niya. Tagapangalaga ng pamilya ng mga lolo at lola niya. Kaya ganun na lang ang galit nito sa kapatid ng tatay niya dahil sa ginawa nito sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa alaala namin yung duwende na naging bahagi ng pamilya namin. Natutunan namin na minsan, yung mga hindi mo nakikita, sila pa yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Marami kaming natutunan sa kanya. Isa na roon ay ang pahalagahan ang mga hindi nakikita. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga hindi nakikita ay may kapangyarihang magdala ng proteksyon o panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload at tandaan baka may duwende ring nagmamasid sa'yo.